Karamihan sa mga tao ay walang ideya, ngunit sa buong mundo, mayroong eksaktong 3,277 na nakakaing uri ng buto. Mula sa mga sinaunang bitil na itinanim sa matataas na lugar ng bandok, hanggang sa maliliit na butong panggamot na ginagamit sa mga liblib na nayon, at maging ang mga butong mataas sa protina na tahimik na pinag-aralan sa mga laboratorio ng unibersidad, ang kalikasan ay puno ng potensyal na magpapalakas ng kalamnan. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan na halos walang sinuman ang nagsasabi sa mga nakatatanda. Sa 3,277 na butong ito, 5 lamang ang naglalaman ng pambihirang kombinasyon ng mga protina, enzyme, at amino acid na magagamit ng mga tumatandang kalamnan. Pagkatapos ng 70, may lumilitaw na tinatawag na anabolic resistance. Ang iyong mga kalamnan ay nagiging resistant sa ordinaryong protina. Nangangahulugan ito na kahit kumain ka ng itlog, manok, isda, o protein powder, nahihirapan ang iyong katawan na gawing tunay at gumaganang kalamnan ang protina na iyon. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming matatanda ang nakakapansin na ang kanilang mga binti ay payat pa rin, nanginginig ang kanilang balance, at humihina ang kanilang pangkalahatang lakas sa kabila ng maingat na dieta. Ngunit ang 5 espesyal na butong ito ay gumagana ng iba. Nang suri ng mga mananaliksik ang mga hibla ng kalamnan ng mga matatanda sa ilalim ng mikroskopyo, nagulat sila sa kung gaano kabilis na nadagdagan ng mga butong ito ang synthesis ng protina ng kalamnan, katatagan ng binti, at katatagan. Ang mga itlog, na dating inaasahang mangibabaw sa mga resulta, ay mas mahusay na nalampasan. Sa bidyong ito, ibubunyag namin ang lahat ng 5 buto na mas mahusay na nagpapalaki ng kalamnan kaysa sa mga itlog pagkatapos ng edad na 70. At ang pinakakahangahangang bahagi, sa mga ito, may isang buto na mas nakahihigit sa iba. Natuklasan ng mga siyentipiko na naglalaman ito ng kakaibang amino acid profile na lumalampas sa mga paghina ng panunaw na may kaugnayan sa edad, mabilis na pumapasok sa daluyan ng dugo, at nagpapagana ng isang repair enzyme na karaniwang bumababa pagkatapos ng edad na 70. Ang nagisang butong ito ay mabilis na nakapagpanumbalik ng lakas ng kalamnan sa mga matatanda, kaya tinawag ito ng mga mananaliksik na senior superseed. Gayunpaman, karamihan sa mga taong mahigit 70 taong gulang ay hindi pa ito nasusubukan. Ang lahat ng sumisuportang pananaliksik ay nakalink sa description kung gusto mong sumisid sa agham. Ngunit bago tayo magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Ilang taon ka nang gayon? Ilagay ang iyong edad sa mga komento. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isang gayon upang matulungan ang mga nakatatanda na muling mapalakas ang kanilang mga katawan sa tamang paraan. Ngayon, simulan natin ang makapangyarihang paglalakbay na ito sa ika-5 punto. Bilang 5, mga buto ng quinoa. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang quinoa ay talagang isang buto, hindi isang bitil. Ang karaniwang maling akala na ito ay nangangahulugan na nawawalan sila ng isa sa mga pinakakompletong mapagkukunan ng protina na iniaalok ng kalikasan para sa mga tumatandang kalamnan. Ang quinoa ay naglalaman ng lahat ng 9 na mahahalagang amino acid, kaya ito ay isang bihirang, kompletong protina, na lalong mahalaga pagkatapos ng 70 kapag nahihirapan ang iyong katawan na pagsamahin ang mga hindi kompletong protina ng mag-isa. Ang protina sa quinoa ay may kakaibang istruktura kumpara sa protina ng itlog, na may mas maliliit na molekula na mas madaling dumadaan sa mga dingding na iyong bituka. Nangangahulugan ito na ang iyong katawan ay sumisipsip ng humigit kumulang 85% ng protina ng quinoa kumpara sa 60% lamang mula sa mga itlog pagkatapos ng edad na 70. Natuklasan ng mga pag-aaral mula sa Cornell University at sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga nakatatanda na kumakain ng quinoa araw-araw ay nagpapataas ng synthesis ng protina ng kalamnan ng 27% na higit pa kaysa sa mga kumakain ng parehong dami ng protina ng itlog. Ang sikreto ay nasa isang natural na compound na tinatawag na ecton, na kumikilos na parang banayad na steroid upang mapabilis ang paglaki ng kalamnan, nang walang anumang mapaminsalang side effect. Para sa pinakamataas na benepisyo, ibabad ang quinoa magdamag sa maligamgam na tubig na may kaunting apple cider vinegar upang masira ang saponin, isang patong na humaharang sa pagsipsip ng protina. Banlawan, pagkatapos ay lutuin ito sa sabaw ng buto sa halip na tubig upang magdagdag ng collagen at gawing mas madaling makuha ang mga amino acid. Ang pinakamagandang oras para kumain ng quinoa ay sa loob ng 2 oras pagkagising, kung kailan lubos na naubos ang iyong mga kalamnan.
Subukang kumain ng isang tasa ng lutong quinoa na nagbibigay ng 8 gramo ng protina na madaling masipsip, kasama ang magnesium at iron upang dalhin ang protina na iyon sa mga selula ng iyong kalamnan. Initin ang quinoa sa hindi bababa sa 140 degree E upang mas madaling matunaw ang protina. At magdagdag ng 1 kutsarita ng itim na paminta upang mapalakas ang pagsipsip ng 20%. Ang nilalaman ng lisin ay partikular na mahalaga para sa mga higit sa 70, dahil ang amino acid na ito ay nagiging mas mahirap masipsip mula sa mga protina ng hayop ngunit mahalaga para sa pagkukumpini ng kalamnan. Ang mga populasyon sa Peru, kung saan ang quinoa ay kinakain sa loob ng libu-libong taon, ay nagpapakita na ang mga matatandang regular na kumakain nito ay nagpapanatili na mas ng kalamnan hanggang sa kanilang edad 70, habang ang mga kapantay na umaasa lamang sa protina ng hayop ay nakakaranas ng karaniwang pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad simula sa edad na 65. Ang mga complex carbohydrates ng quinoa ay nagbibigay din na matatag na enerhiya, na nagpapasigla sa synthesis ng protina ng kalamnan sa loob ng maraming oras nang walang pagbagsak ng mga simpleng carbs na maaring makapinsala sa paglaki. At simula pa lang yan. Ang susunod ay isang binhi na may dobleng density ng protina at isang sikretong pampalakas ng hormone. Pero una, kung nasisiyahan ka sa video na ito, pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang bell para hindi mo makaligtaan ang iba pang mga tip na sinusuportahan ng Agham para sa pagpapalaki ng kalamnan pagkatapos ng 70. Bilang 4, mga buto ng kalabasa. Ang mga hilaw na buto ng kalabasa ay pampalakas ng testosterone ng kalikasan. Dahil ang testosterone ay isang pangunahing hormone para sa pagpapalakas ng kalamnan pagkatapos ng edad na 70, ang maliliit na berdeng butong ito ay maaring ang nawawalang kawing sa iyong paglalakbay sa lakas na hindi kailanman binabanggit ng karamihan sa mga doktor. Ang 1 onsa ay nagbibigay na 9 gramo ng protina, ngunit ang kanilang tunay na lakas ay nasa zinc, magnesium, at iron, eksakto kung ano ang kailangan ng iyong katawan upang makadawa ng testosterone at growth hormone, na natural na bumababa pagkatapos ng edad na 70. Natuklasan ng mga mananaliksik na Aleman na ang mga lalaking mahigit 70 taong gulang na kumakain lamang ng 3 kutsara araw-araw ay nagpataas ng libreng testosterone ng 23% sa loob ng 8 linggo, kung saan ang mas ng kalamnan ay tumataas ng proporsyonal, nang hindi binabago ang dieta o ehersisyo. Ang mga buto ng kalabasa ay mayaman din sa tryptophan at arginine, mga amino acid na kakaunti sa mga itlog, na nagpapalitaw sa iyong pituitary gland na maglabas ng growth hormone habang natutulog ng mahimbing, kapag ang mga kalamnan ay nagkukumpini at lumalaki. Isang mahalagang tip, ang mga hilaw na buto ng kalabasa ay naglalaman ng mga enzyme inhibitor na humaharang sa pagsipsip ng protina. Para mabuksan ang kanilang buong potential, eroas sa 300 degree E sa loob ng 15 minuto o ibabad sa tubig na may asin sa loob ng 10 oras. Ang paggiling sa mga ito hanggang maging pulbos ay nagpapataas ng surface area para sa mas mabilis na pagsipsip. Paghaluin ang 2 kutsara sa oatmeal o yogurt na may cinnamon, na nakakatulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo at tinityak na ginagamit ang protina para sa paglaki ng kalamnan. Mahalaga rin ang tiempo. Iwasan ang pagkain kasama ng mga pagkaing mayaman sa calcium, at kumain ng kahit ano sa umaga o bilang merienda sa hapon. Ang magnesium sa mga buto ng kalabasa ay nagpapahinga sa mga daluyan ng dugo, na nagpapabuti sa paghahatid ng sustansya sa mga kalamnan, habang ang bitamina E ay binabawasan ang pamamaga ng hanggang 40%, na nagbibigay daan sa mas mabilis na paggaling at madalas na pagsasanay. Pinipigilan din ng mga phytosterol ang pag-convert ng testosterone sa YLT, na pinoprotektahan ang iyong prostate habang pinapakinabangan ang mga hormone na nagpapalaki ng kalamnan. Bilang 3, mga buto ng abaka. Ang mga buto ng abaka ay isang mahigpit na binabantayang sikreto sa mundo ng bodybuilding, na naglalaman ng 10 gramo ng kumpletong protina bawat 3 kutsara. Mas marami kaysa sa karne ng baka, manok, o isda, at mas mahusay na nasisipsip ng mga matatandang katawan dahil sa kanilang natatanging istrukturang molekula. 65% ng protina ng abaka ay edestin, isang protina na halos kapareho ng plasma ng iyong dugo, na nagbibigay daan upang agad itong may padala sa mga kalamnan nang walang komplikadong panunaw na kadalasang nabibigo sa mga nakatatanda. Ipinakita ng pananaliksik sa Canada na ang protina ng abaka ay nagpataas ng kapal ng kalamnan ng 35% na higit pa kaysa sa whey sa loob ng 12 linggo. Ang mga kalahok ay nakaramdam na mas malakas at mas masigla sa loob ng ilang araw,
na ang ilan ay nabawasan pa ang gamot sa arthritis. Ang perpektong tatlo, isa omega negatibo 6 sa omega negatibo 3 resyo ng abaka ay nakakabawas sa talamak na pamamaga habang pinapalakas ang IgA negatibo 1, isang hormone na nagpapalaki ng kalamnan na bumababa sa pagtanda. Ang gamma-linolenic acid ay nagiging mga prostaglandin na kumokontrol sa paglaki ng kalamnan, na nagpapanumbalik ng kakayahan sa paggaling para sa mga nakatatanda. Kumain ng hilaw na abaka, huwag initin ng higit sa 100 degree E, upang mapanatili ang mga pinong fatty acid at protina. 4 na kutsara araw-araw na may estratehikong pagitan, umaga, bago pagkatapos ng aktibidad, bago matulog, ay nagpapahusay sa pagbuo ng kalamnan. Naglalaman din ang abaka ng lahat ng 20 amino acid sa eksaktong proporsyon para sa tumatandang kalamnan, kasama ang chlorophyll upang mapalakas ang paghahatid ng oxygen at mga cannabidiol na gumigising sa mga natutulog na stellate cell sa mga kalamnan na higit sa 80, na nagpapasimula ng paglaki ng bagong fiber. Ang mga amino acid na naglalaman ng sulfur, methionine at cysteine ay sumusuporta sa produksyon ng glutathione, na pinoprotektahan ang kalamnan mula sa oxidative damage. Pangalawa, mga buto ng chia. Ang mga sinaunang mandirigmang Aztec ay nakaligtas sa pamamagitan lamang ng kaunting mga buto ng chia, at kinukumpirma ng modernong agham kung bakit. Ang maliliit na butong ito ay lumalaki ng 12 bises sa tiyan, na lumilikha ng isang slow-release protein gel na nagpapalusog sa mga kalamnan ng hanggang 6 na oras, na pumipigil sa pagkasira sa pagitan ng mga pagkain. Ang chia ay nagbibigay ng 5 gramo ng kompletong protina bawat 2 kutsara, at ang mga antioxidant nito ay pinoprotektahan ang mga kalamnan mula sa pinsalang oxidative na nawugnay sa edad. Mayaman sa calcium, pinahuhusay ng chia ang mga pag-urong ng kalamnan at pinipigilan ang mga cramp. Napakahalaga ng paghahanda. Ibabad ang 2 kutsara sa isang tasa ng tubig na niyog sa loob ng 20 minuto upang makadawa ng puding na nagpapalakas sa pagsipsip ng protina ng 40%. Kumain ng madiskarteng, bago mag-almusal, sa pagitan ng tanghalian at hapunan, at bago matulog kasama ng pulot upang mapabuti ang paghahatid ng amino acid at paglabas ng growth hormone. Sinusuportahan ng fiber ang gut bacteria na nagpapasigla sa synthesis ng protina ng kalamnan, na ginagawang pabrika ng pagbuo ng kalamnan ang iyong bituka. Nagbibigay din ang chia ng boron, na nagpapabiti sa pagsipsip ng calcium, magnesium, at vitamina E. Ang mga natatanging peptide ay nagbibigay ng senyales sa mga kalamnan na lumaki, at ang flavonoid quercetin ay nagpapataas ng produksyon ng enerhiya na mitochondrial na 50%, na mahalaga para sa pagsasanay at paggaling ng mga matatanda. Numero 1, mga buto ng flax. Ang mga giniling na buto ng flax ay naglalaman ng mga lignan, mga compound na natuklasan ng mga mananaliksik na Hapons na maaring baliktarin ang pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad sa pamamagitan ng pagharang sa mga enzyme na nagpapababa ng testosterone at growth hormone. Sa esensya, ang mga buto ng flax ay nagpapanumbalik ng mga antas ng hormone na may hahambing sa isang taong ilang dekadang mas bata, nang walang gamot. Ang 3 kutsara ay nagbibigay ng 6 na gramo ng protina at mga SCG lignan, na nagbibigkis sa mga reseptor ng hormone ng kalamnan upang mapalakas ang paglaki kahit na mababa ang natural na mga hormone. Natuklasan ng University of Tokyo na ang mga lalaking mahigit 75 taong gulang na kumain ng flax seeds ay nagkaroon na mas maraming kalamnan sa loob ng 3 buwan kaysa sa isang control group na nagsasagawa ng 6 na buwang resistance training gamit ang age protein. Ang alpha-linolenic acid ng flax ay mahusay na nagko-convert sa yil at yilil sa mga nakatatanda, na sumisuporta sa paglaki ng kalamnan. Ang buong flax ay dapat gilingin ng sariwa araw-araw upang ma-unlock ang mga sustansya, at ang paghahalo ng 2 kutsarang may maligamgam na tubig ay lumilikha ng gel na nagpoprotekta sa mga sustansya habang natutunaw. Ubisin ito ng walang laman ang tiyan sa umaga upang magamit ang mataas na antas ng cortisol, na ginagawang mga signal na nagpapahina ng kalamnan upang makabuo ng kalamnan. Ang flax ay naglalaman din ng soluble at insoluble fiber upang mapabagal ang pagtunaw ng protina para sa pinakamainam na pagsipsip, habang ang magnesium, phosphorus, at copper ay nagpapabuti sa mga pag-urong ng kalamnan, produksyon ng enerhiya, at paggaling. Ang mga compound sa flax ay nagpapataas ng imbakan ng glycogen ng 30%, na nagpapahaba sa tibay at paggaling, mahalaga para sa mga mahigit 60 taong gulang. Ang vitamina B1 ay nagko-convert ng mga carbs sa magagamit na enerhiya ng kalamnan,
na tumutugon sa mga karaniwang kakulangan sa mga nakatatanda na nahihirapang mag-ehersisyo ng epektibo. Ang 5 butong ito ang iyong pinakamahusay na kagamitan para sa pagpapalakas ng kalamnan pagkatapos ng edad na 70. Kapag ginamit ng madiskarteng, inihanda at nasa tamang tiyempo, binibigyan nito ang iyong katawan ng lahat ng kailangan nito upang labanan ang pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad at bumuo ng lakas, balance, at kumpiyansa. Kung binuksan nito ang iyong mga mata sa mga bagong posibilidad para sa natural na paglaki ng kalamnan pagkatapos ng edad na 70, pindutin ang subscribe at pindutin ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga pambihirang tagumpay na sinusuportahan ng Agham para sa mga senior citizen na ayaw tanggapin ang kahinaan bilang hindi may iwasan. Salamat sa panonood.